dear beloved, Boss Mike, Cervera. Katotohanan na Oh, tignan nyo ho yung mukha nito. Mukhang naka-recover na ho uli, ano? Pero mga kababayan ko, yung itsura, mukhang sabik na sabik pa rin sa hutin. O, eto na, mga kababayan ko. nagpuputukan na sa gitnang silangan, Ah. nasaan ang ating bangag na presidente. Kita nyo mga kababayan, bastos talaga tong bakla na to. Ayan o, mga kababayan ko, hinahanap si Pangulo. Samantalang halos araw-araw nagre-report. Halos araw-araw mga kababayan nagtatrabaho. Hinahanap si Pangulo pero si Sara yung wala rito. Sabi nga ng Pangulo, umuwi ka raw rito para makita mo yung tinatrabaho niya. Kung gusto mo, sumama ka pa. At kung gusto mo namang hanapin yung nawawala, si Sara yun, nawawala siya. Nandun sa Thailand habang tayo, mga kababayan, nagtatrabaho ang Pangulo. Bobo rin to yung mga kababayan. Lahat na lang mga nangyayari sa mundo gusto nilang gawing kasalanan ni Pangulo. Tuloy. Ano ba ho talaga ang magiging impact nitong putukan sa gitnang silangan? Impacto ka. Yun ang impact. Kapag ka-impacto ka na. Sa ating mga Pilipino. Una, yung kaligtasan ng ating at least 1 bilyong mga nagtatrabaho sa gitnang silangan. Oo nga. Bakit? Hindi ba inaasikaso? Yan ang problema sa inyo eh. Inaasikaso yung mga OFW nating mga kababayan. Hindi naman po localized ang conflict. Lumawak na po ang conflict dahil ang Iran gumante sa pagkakabomba ng Israel at ng Amerika sa kanya sa pamamagitan ng pagbobomba din ng UAE. Palabasin nyo na bobombahin din ng Pilipinas. Di ba? Ganyan o mga style yan eh. Palalabasin nila na yari na, pati nga France, pati nga yung mga binomba nila. Kaya baka pati Pilipinas bombahin din ng Iran. Tuloy. Pagbobomba rin ng Qatar, pagbobomba rin ng Oman, kung hindi ako nagkakamali. At syempre, dahil ang Israel ay involved dito, kasapi na rin ng Israel. Alam niyo, nakakatakot dito sa gerang ito, hindi lang dun sa kaligtasan ng ating mga mamamayan na halos 1 milyon dyan sa gitnang silangan, kung hindi yung probability na ito ay lalawak pa. Bakit? Kasi nga po ang Iran, talagang tinatarget niya yung mga base militar ng Amerikano. Sinungaling! Naka-locate doon sa iba't bansa ng Middle East. Kaya nga po, tinarget niya ang Qatar dahil mayroong pinakamalaking US base ang Amerikano sa gitnang silangan. Okay. At ang tanong, kailan kaya tatargetin ng mga Iranians ang base militar dyan sa Pilipinas? Kita nyo, sinungaling? Kailan daw tatargetin ang base militar dito daw sa Pilipinas? Ganyan ho sila manlinlang. Wala hong base militar ang Amerika dito sa Pilipinas. Wala ho, mga kababayan. Sige nga ho, magturo nga kayo ng base ng militar dito sa Pilipinas. Natulad na sinasabi ng baklang to. Sinungaling ho ito bakla na, panot pa. Panot na, bakla na, sinungaling pa. Bubo, tatanga-tanga mo. Malaki rin sa... At ang tanong, kailan kaya tatargetin ng mga Iranians ang base militar dyan sa Pilipinas? Kita nyo? Rin sa Southeast Asia. No? Kita nyo, pinakamalaki daw sa Southeast Asia ang base militar dito ng Amerika sa Pilipinas. Kundi ba naman bobo talaga tong bakla na to? Nililin lang. Nililin lang ni Roque yung mga bobong, mga DDS. Puro mga DDS naman ang nanonood dito, puro mga tangat bobo eh. Kaya okay lang yan, lalamunin nila, lulunukin nila yan, parang paglunok ni Roque ng modta. Di ba? Parang pag yung mga DDS ganun talaga eh. Kahit anong isubo mo sa kanila, lulunukin nila. Parang paglunok ni Roque ng tamod. Ganon, Grabe.
Eto na. Pasok. Ang mga posibilidad ng Amerikano, hindi na sila nagpapatakbo. Ah. Tayo mga Pilipino na nagpapatakbo, Grabe. dahil sa EDCA, talagang pinayagan ni Bangag Jr. na dagdagan pa. Assuming na it was noy-noy. Sinungaling ho si Roque, mga kababayan. Grabe, no? Oo, eto na. Hinahanap mo si Pangulo. Mamaya, papakita natin to. Sagutin nyo nga yung sinasabing base militar, ha? Militar ang Amerika po. Ayan na, mga kababayan. Ano ang sagot? Please, Wala please. akong basing militar ang Amerika po dito. Dapat po natin intindihan yan. Meron po silang Enhanced Defense Cooperation Sites na actually facilities and bases ng Armed Forces of the Philippines. Pinapayagan lang natin sila gamitin yung mga ilang EDCA sites. Pero wala hong base militar ang Estados Unidos po dito. Wag po tayo makikinig sa mga ilan nating kababayan na kumikiling doon sa kabilang pangit. At ginagamit po itong issue na to para mag-inflame ng mga emotions po. Correct, oo. Para inflame daw yung mga emosyon ng mga tangat bobo. Yung pong mga DDS na hindi marunong mag-isip. Yung mga DDS na tatanga-tanga, bobo, mga mangmang. Oo, yan ho yung target ni Roque. Kayong mga bobot, mga mangmang na mga DDS na hindi nagla-like. Hindi mga nag-share at hindi mga nagsusubscribe. Kayo, oo. Tuloy. Wala akong base militar ang Amerika dito. Meron silang EDCA sites. Kung meron mang ginagamit na EDCA sites ho yan, hindi naman ho yung ginagamit sa offensive military operation against Iran. Kasi common sense lang ho, napakalayo ho ng Iran sa Pilipinas para gamitin ho yung mga EDCA sites for any military operations against. Common sense ho, mga kababayan eh. Parang ganito lang yan eh. Para bang meron naman kayong jowa rito? Bakit kailangan yung jowa pa sa Japan yung puntahan nyo? Parang ganun lang. Di ba? Kung bang-bang lang yung habol nyo, bakit pupunta pa ng Japan kung meron naman dito? Seryoso, mga kababayan ko, seryoso. Ang mga base militar, diyan po sa Middle East, napakarami. Meron sa Qatar, meron po sa Kuwait, at kung saan-saan. Ano po? Ngayon, bakit kailangan pang pumunta ng Pilipinas para ho gamitin na panlaban diyan po sa Middle East? Katulad po, mga kababayan, nung sinasabi ni Roque na ayan, kaya kailangan daw baka daw bombahin tayo. Mga kababayan ko, wag na kayong maniwala sa baliw, si Raulo. Oo, tignan nyo naman yung pagmumukha ni Roque, Tinarget niya ang Tignan nyo, mga kababayan, ang muka. Ang pagmumukha ni Roque, desperadong na hoy. Ito na po, mga kababayan, yung matatawag natin na nasa kawalan na. Yung pong wala na hong pag-asa. Yung masasabi natin, mga kababayan, na dati nakahiga sa kama. Ngayon, mga kababayan, nakahiga na lang sa simento, sa labas pa. Walang bubungan, mga kababayan, walang kumakalinga. Walang bumibetsyot, walang nachuchups. Bastos. Diba, mga kababayan ko? Yan yun. Oo. Ayop na yan, ano? Kaya mga kababayan, nako! Hanap ng hanap kay Pangulo. Hanap ng hanap kay Pangulo. Tara, ayun, si Pangulo, nagtatrabaho araw-araw. Tanungin mo naman si Sarang hayop ka. Si Sara nga, hindi namin nakikita. Nasaan na ba si Sarah? Si Sarah, magnanakaw si Sarah. Pagkatapos magnakaw, magbabakasyon siya. Matapos magpunta sa Europa, pumunta naman ng Thailand para mag-shopping siya. Diba? Yun yung katotohanan dyan. Ewan ko ba, hanap ka ng hanap kay Pangulo. Bakla, Magandang umaga po sa inyong lahat.
Sa palagay ko po ay nambalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot at bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman, at siyempre sa Israel. Kita niyo mga kababayan ko. Matanda na talaga si Manong. Sabi ko sa kanya, wag nang magpresidente, may stress lang. Kaya lang, mahal na mahal ko, Eka, ang ating mga kababayan. Sabing gano'n. Mahal na mahal ko, Eka, ang ating bansa. Mahal na mahal ko, Eka, ang aking bansang sinilangan. Ganon eh. Ano magagawa ko doon? Pinipigilan ko nga eh. Sabi ko, Manong, maging ano na lang tayo, vlogger. Sabi niya, sino ang tutulong maliban sa akin? Meron ka bang alam? Sabi niya, ikaw ba nagtitiwala kay Sarah? Sabi ko, Manong, noong ko pa nahalata, mukhang may sira. Alin ang may sira? May sira ang ulo niya. Sabi ni Manong, tama, abuti, alam mo. Ngayon, meron ka pa bang nakikita bukod sa akin na siyang magmamahal ng taos sa puso? Na siyang nagmamahal ng mula talaga sa puso? Sabi ko, wala na, Manong. Ikaw na lang talaga nag-iisa. Kaya nga, kailangan nating tumakbo. Para maging presidente tayo, para tayo ang mamuno sa bansang ito. Walang ibang magmamalasakit. Yan pisang ko na yan. Nako, isa pa yan. Sabing ganun mga kababayan Yung pisang ko na si Martin, magnanakaw yan. Sabi ganun. Kaya nga yan, tingnan mo si Saldi ko, inuna ko ng tanggalin. Magkasabot yung dalawa na yan Diba? Talaga ba, Manong? Sabi niya gano'n, hindi mo ba Eka nakikita kung paano magbayad sa mga vlogger yan? Mahal magbayad sa vlogger yan. Oo, Manong, parang ako rin nabigyan ng isang paper bag. Diba? Nag-usap kami, mga kababayan. Paggising ko, wala na siya. Panaginip lang pala. Diba no? Maribik Mariano, matagal ko nang alam yan. Panaginip lang pala, paggising ko, wala na si Manong Bongbong. Dami pa naman sinabi. Ayop na yan, ang daming kwento Pero isa lang yung tumanim sa isip ko. Mahal daw magbayad sa mga vlogger yan. Sabi ko naman, talagang mahal, mahirap ipagtanggol yan Sino ba naman ang tatanggap na 50 lang dyan? Siyempre hindi tatanggapin. Napakahirap ipagtanggol ni Martin. Ganon! Diba Leonora Brown? Anyways. Hoy, Rocky! Nakita mo, narinig mo? Ayan si Pangulo nagtatrabaho. Utik na yun. Si Sara Duterte ang nasaan na. Nasaan na si Sara Duterte? Our beloved Boss Mike